Noong late 1950 ay may isang maliit na bayan na matatagpuan sa baba ng bulubundukin na tinatawag na Kinay Peninsula, at sa maliit na bayan na yon ay nagtayo ang Amerika ng post office na ang nagbabantay ay si Albert. Dahil sa yaman ng mga isda dito, sa tingin nila ito na yung magiging susunod na fishing hub ng Alaska. Ang trabaho ni Albert dito ay tumanggap ng mga padala at ibiyahe ito kung saan mang lugar. Nagbebenta rin siya dito ng mga papeles na kakailanganin ng isang bayan, kaya naman hindi nawawalan ng ginagawa si Albert. Ang kaso nga lang, may isang nakakakilabot na pangyayari dito na siyang nagpabago sa buhay niya. Isang araw, nagising si Albert. Nagtataka siya dahil wala pa siyang naririnig ng mga tao sa labas ng post office. Kaya naman nagkanaw na muna siya ng kape niya. At paglabas niya dito ay wala siyang makitang kahit isang tao sa bayan na yon. Mag-aalas 7 yun ng umaga at kadalasan mga ganitong oras, mga tao dito ay nag-aasikaso na sa pangingisda, pamimili at pagbebenta ng mga binibenta nilang pagkain, at karaniwan ay marami ng mga bata naglalaro sa labas. Pero nung umaga na yon, ni isang tao ay wala siyang makita at marinig. Sinubukan niya maglakad-lakad pero wala na siyang makitang kahit isang tao sa mga bahay na yun. Bayang tinuturing na isa sa mga pinaka-busy at pinakamasiglang bayan sa Alaska. Basta't nawala na lang yung mga tao dito na parang bula, at hindi malaman ni Albert kung ano ang dahilan. Sinubukan pang manatili ni Albert dun sa post office ng ilang araw. Kaso sa paglipas ng mga araw ay lalo lang tumataas ng tumataas yung kaba niya dahil wala pa rin siya nakikitang ibang tao sa paligid niya. Lingid lang sa kaalaman ni Albert na siya na lang ang taong nakatira sa bayan na yon, bayang tinatawag na Portlock. At noong 1951 nung umalis siya dito, ay nananatili na itong abandonadong lugar hanggang ngayon. Pero hindi ito yung kauna-unahang nangyari to, dahil may iilang grupo na ng mga taong nagtangkang tumira dun sa Portlock, pero lahat sila ay umalis. Kasama sa mga yan ay mga Espanyol, mga sundalo ng Britanya, mga tribo na lahat sila ay pare-parehas na naging dahilan sa pag-alis. Hanggang ngayon ay iniiwasan yung lugar na to dahil baka maging sila ang mga susunod na mabiktima. Sa video na to ay aalamin natin kung totoo ba talaga ang mga kakilakilabot at mga kwentong pangyayari sa Portlock na siyang naging dahilan ng pag-alis ng mga tao na to. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solved at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Ganito natin simulan tong kwento. Mahigit 200 taon na ang nakakalipas. Taong 1787 ay may isang barko ng Royal British Navy na pinangungunahan noon ni Nathaniel Portlock ang naglayag para maghanap ng lupain na magiging kapaki-pakinabang sa bansa nila. At hanggang nakarating nga sila sa Alaska. Ang una nilang napansin dito ay mayaman yung lugar sa isda, mga malalaking hayop na pwedeng kainin, mga punong kahoy na pwedeng gamitin sa pagtatayo ng mga bahay. Kaya naman sinubukan nilang manatili dito ng ilang araw. At hindi nga sila nagkamali. Sa yaman ng mga pagkain sa lugar na yon, ay hindi nila maisip kung mauubusan pa ba sila ng pagkain kung doon sila maninirahan. Sa pag-iikot-ikot nila, nagulat sila dahil may nakita silang mga maliliit na bahay sa isla na yon. Nung sinubukan nilang puntahan ito, ay wala na palang nakatira dito. Ang pinagtataka lang ni Captain Nathaniel Portlock na kung sino kaya yung dating tumira sa mga bahay na to. Ano kaya naging dahilan nila sa pag-alis dito sa kabila ng mayaman sa pagkain yung lugar? Binaliwala na lang nila to at nagsimula na sila magtayo ng kanilang mga bahay. Ang kaso nga lang, makalipas ang ilang buwan, karamihan sa mga tauhan ni Nathaniel Portlock ay nagsimulang magreklamo sa kanya dahil tuwing gabi ay may naririnig daw sila mga iyak sa agubatan sa likod ng mga bahay na tinayo nila. Hindi nila alam kung tao ba yun o hayop, pero wala silang lakas ng loob para alamin kung saan ang gagaling yung mga iyak na yun. Nagpatuloy pa yung ganitong mga pangyayari sa makalipas na ilang buwan. Ang pinaka-pinagtataka ni Nathaniel Portlock, imbis na magyaya yung mga sundalo niya na alamin kung saan ang gagaling yung mga iyak na yun, ay nakikiusap yung mga to sa kanya na umalis na daw sila sa lugar na yun.
Dahil yung mga iyak daw na naririnig nila ay nagpapakilabot sa kanila na ni yung mga sundalo na to ay hindi maintindihan kung bakit sila nakakaramdam ng takot dito. Hanggang sa nagsimula ng hindi lumabas na mga bahay nila yung mga sundalo na to. Hindi na rin sila kumakain hanggang sa nagkasakit sila at namatay. Yung mga natitirang sundalo ay patuloy pa rin nakikiusap sa kanya na umalis na sila sa lugar na yon. Ang kaso nga lang nangihinayang si Nathaniel sa potensyal ng lugar. At hanggang kinalaunan ay napilitan na rin siyang umalis dito. Nang hindi man lang nila inaalam kung ano ba yung pinagmumulan ng mga tunog na yon. Ngayon ay naiintindihan na ni Nathaniel Portlock kung bakit umalis kung sino man yung may-ari ng mga bahay na yon na nakita nila. Pero hindi lang sila yung unang nakarating dito na may barkong pandigma. Dahil 6 na taon bago dumating si Nathaniel Portlock dun sa lugar ay may lumapag din ditong barko na mula naman sa Spain. Na silang naghahanap din ng mga lugar na masasakop para maging teritoryo ng bansa nila. Sinubukan din nilang manirahan dito at magtayo ng mga bahay nila. Ang kaso nga lang nagsimula silang makarinig ng mga iyak sa kagubatan na siya nagpakilabot din sa kanila na naging dahilan nila para umalis. At makalipas ang 6 na taon tsaka lang dumating sila Nathaniel Portlock. Yung mga sundalong sakay ng 2 barkong pandigma na to ng Spain at ng Britain ay sanay na sanay sa mga mahihirap na sitwasyon. Mapabagyo man yan, kagutuman o gera ay subok na sila. Pero para matakot sila sa mga iyak na naririnig nila sa gubat, yan ang hindi maipaliwanag ng mga taong nakarinig dito. Nalaman lang nila kung saan nanggagaling yung mga iyak at mga tunog na yon nung may isang tribong nagtangkang tumira sa lugar na to na tinatawag na ngayon na Portlock. Makalipas ang 80 taon nung umalis dito yung grupo ni Nathaniel Portlock, taong 1867, ay may isang tribong tubong Alaska ang dumating dun sa lugar. Ang tribo na to ay tinatawag na Nomadic Sugpiaq. Nagtayo sila ng kampo dito sa Portlock. Laki ng pasasalamat nila dahil napakaraming pwedeng makain dun sa lugar. Maraming mga isda, pwede kang mga hunting ng mga malalaking hayop na pwedeng kainin at mayaman din sa mga punong kahoy na pwedeng gamitin sa pagtatayo ng mga bahay nila. Lumipas ang ilang mga buwan, nakapagtayo na sila ng kani-kanilang mga bahay. Meron na rin sila mga gamit sa pangingisda, pangangaso, at nagiging maganda na ang takbo ng buhay nila sa Portlock. Ang kaso nga lang may nangyari ditong kakilakilabot na hindi nila inasahan. Isang gabi nagsimula sila makarinig ng mga malalakas na tunog ng pagtakbo sa agubatan sa likod ng mga bahay nila. At nung tinignan nila kung saan ang gagaling yung mga tunog na yon, ay hindi sila makagalaw sa kilabot sa nakikita nila. Dito ay nakakita sila ng mga malalaking mga taong tumatakbo palabas ng kagubatan papunta sa mga bahay kung nasaan sila. May mga hawak yung mga to na mga pamalo at bago pa man sila makatakbo ay nakarating na yung mga malalaking tao na to sa kanila. Lahat ng mga taong nakita ng mga to ay pinagpapapalo nila. Pagkatapos mamatay ng tao ay maghahanap ulit sila. Kapag may nakita ulit sila ay agad nila itong pupuntahan, pagpapapaluin hanggang sa mapisat at mamatay. Nung wala na sila makita mga tao ay nagtakbuhan din sila pabalik ng kagubatan na parang walang nangyari. Ang nakakatakot dito, ayon dun sa mga taong nakaligtas at nakakita ng pangyayari, habang pinapalo daw ng mga higante na to yung mga kasamahan nila, ay walang reaksyon yung muka ng mga to. Hindi sila mga galit, hindi sila tumatawa, basta't walang reaksyon yung mga muka nila habang pinapalo yung mga tao. Kinabukasan nung nakalabas na sila, dito nila nakita yung ilan sa mga katribo nilang wala ng buhay. Hindi na rin makilala kung sino yung mga to dahil pisang-pisa yung mga katawan at mukha nila. Ang ginawa ng tribo na to, imbis na matakot at umalis, ay naghanda sila ng mga gamit nilang panglaban kung sakaling umatake ulit yung mga matatangkad na tao na to. Ang kaso nga lang, lumipas ang ilang mga araw at ilang mga buwan ay hindi na ulit umatake yung mga to. Na para bang alam ng mga higante na to na naghanda na yung tribo kung aatake sila. At nung komportable na ulit yung tribo na to sa pamumuhay nila, nung inisip nilang hindi na aatake yung mga higante, ay tsaka naman umaatake yung mga to. Paulit-ulit itong nangyari. Sinusubukan naman nilang lumaban. Pinapana nila yung mga to. Sinisibat, sinasaksak. Kung minsan ay binabato pa nila, pero kahit tamaan yung mga to sa muka, ay wala pa rin silang emosyon. Basta't hahabulin ka ng mga to ng sama-sama. At pag inabutan ka nila, ipagpapapaluin ka nila hanggang sa hindi ka na makilala.
Sa lumipas na mga taon na patuloy itong nangyayari, isa lang ang napansin nila. Tuwing gabi lang umaatake yung mga to. Kaya naman nagkaroon sila ng oras na bawal na silang lumabas, na dumating na sa puntong umatake yung mga higante na to na walang namamatay sa kanila. Pero sa kabila nito ay hindi nila maiwasang matakot, dahil kung sakali mang magtangka yung mga higante na tong sirain yung mga bahay nila, ay paniguradong mamamatay silang lahat. Kaya't sa kabila ng walang namamatay sa kanila sa lumipas na mga taon na umaatake yung mga malalaking tao na to, ay napilitan pa rin silang umalis ng dahil sa takot. Iniwanan na nila yung mga gamit nila. Ang tanging daladala lang nila ay yung mga kwento at karanasan na naranasan nila sa Portlock. Ngayon, pwede nating sabihin na kwento-kwento lang yung mga to at walang katotohanan. Pwedeng sabihin na kwentong matanda lang at nasalin lang sa iba't ibang tao. Ang kaso nga lang, makalipas ang 16 na taon nung umalis yung nomadic Sugpiaq sa Portlock, ay may isa pang tribong nagtangkang manirahan dun sa lugar. At ang tribo naman na to ay tinatawag na Alutiiq, tribong kamag-anak ng nomadic. Alam ng Alutiiq yung mga kwento at karanasan na daladala ng nomadic Sugpiaq nung umalis sila dito. Pero ang kasama sa mga kwentong narinig nila ay mayaman sa isda yung lugar, mga hayop, mga kahoy. Kaya naman ang ginawa ng Alutiiq tribe ay nagdala sila dito ng mga makina sa mga pangingisda, pagputol ng mga kahoy, mga bagay na maaari nilang ibenta sa iba't ibang mga lugar. Kaya naman noong 1921 nung dumating sila sa Portlock, ay nagsimula na kaagad silang magsipagtrabaho. Pero meron silang mga patakaran na sinusunod. Bawal na silang lumabas kapag gabi. Bawal silang pumunta sa agubatan. Ang mga tanging punong pwede lang nilang putulin ay yung mga nasa harap ng gubat. Ang kagandahan naman dito sa Alutiiq tribe ay mahigpit din nilang sinusunod yung mga to. Kaya naman sa paglipas pa lang ng ilang mga taon ay yumaman ng yumaman yung Portlock, at ilang mga tao na rin ang nagpasyang tumira dito. Nagkaroon na rin sila ng mga armadong gwardiya sa gabi na siyang naglilibot para masiguradong wala nang lumalabas sa oras na pinagbabawal nila. At dahil sa yaman ng Portlock sa isda at sa mga hayop na nakukuhanan nila ng karne, hindi nagtagal nang dumami na yung mga tao sa kanila ay nakapagpatayo na sila ng maliit na eskwelahan, maliit na simbahan, mga tindahan, at hanggang sa napansin na ng gobyerno yung potensyal ng lugar, ay nagpatayo na sila dito ng post office dahil iniisip nilang ito na yung magiging susunod na fishing hub sa kabuuan ng Alaska. At sa paglipas ng mga taon ay naging komportable na yung pamumuhay nila. Dumating na sa puntong hindi na nila sinusunod yung patakaran. Nananatili na sila sa daanan ng gabi. May ilang mga tao na rin nangangahoy sa kalaliman ng gubat, at ang isa na nga sa mga to ay si Andrew Kamlak. Noong 1931 ay pumunta siya sa kalaliman ng gubat para manguha ng mga kakaibang mga kahoy dito. Mga punong kahoy na hindi mo makukuha sa harapan ng gubat. Sinubukan niyang ayain yung mga kaibigan niya sa balak niyang gawin, pero hindi sumama yung mga to dahil ipinagbabawal nga. Pero si Andrew, nagpatuloy siya sa balak niya. Kasama niya yung mga aso niya na silang humihila ng mga kahoy. Ang kaso nga lang, lumipas ang ilang mga araw ay hindi na ito nakabalik. Ang ginawa ng mga kaibigan ni Andrew na nakakaalam kung anong ginawa nito bago siya mawala, ay isinumbong nila ito sa mga namumuno sa kanila. Kaya naman nagpasya silang sundan kung saan nagpunta si Andrew. Nung nasa kalaliman na sila ng gubat ay nakita naman nila to, o sabihin na lang natin kung anong natira sa kanya. Nakita nila yung katawan ni Andrew, pisa na yung ulo nito, wasak-wasak na rin yung ilan sa mga bahagi ng katawan niya, mga kamay at mga paa. At ganun din yung nangyari sa mga aso niya. Wasak-wasak na yung mga katawan ng mga to. Magkakapatong pa yung ilan sa mga parte nila, pero walang mga marka dito na kinain sila ng hayop. Kaya't kung sino man yung gumawa nito, ay inatake sila at pinaghiwalay-hiwalay lang yung katawan nila at umalis. Agad na kumalat yung kwento na to sa Portlock, pero hindi nila to kinonekta sa karanasan ng nomadic Sugpiaq. Inisip lang nila isang malaking uri ng hayop ang gumawa nito. Kaya naman sinabihan nila yung mga taong nakatira dito na wag nang gagaya kay Andrew dahil hindi malabo mangyari din sa kanila yun nangyari dito. Pero dahil sa mayaman na nga ang Portlock, ay mahirap na rin pasunurin yung mga taong nakatira dito. Marami pa rin mga tao ang gumagala-gala sa hating gabi, nangangaso, kumukuha ng mga kahoy sa malalim na parte ng gubat sa kabila ng ipinagbabawal na ito.
May isang tao pang pumunta sa kagubatan sa Portlock. Ang pangalan naman nito ay Semyon Vasnikov, isang minero. Nagtangka itong pumunta sa kagubatan ng Portlock at hindi na siya ulit nakita mula nun. Ang nakakatakot dito ay dito na nagsimula ang pagkawala ng mga tao dun sa lugar. 15 sunod-sunod na mga tao ang mga nai-report na nawawala. Sinubukan nilang hanapin yung mga to o ni kahit alamin lang kung ano kayang pwedeng maging dahilan sa pagkawala nila. Pero hindi talaga nila ito malaman. Hanggang sa paglipas ng ilang mga araw ay nakita nila yung bangkay ng 15 tao na to. Magkakasama yung watak-watak na katawan nila sa isang parte ng Portlock. Yung iba sa kanila ay may mga butas yung ulo na napakalaki na para bang may tinusok dito na napakalaking kahoy. At dito na nga nagsimulang matakot yung mga taong nakatira dito. Dito na sila napaisip na baka totoo yung mga kwento-kwento na karanasan ng nomadic sugpiyak na may mga higante nga talaga nakatira sa kagubatan na yon. Hanggang sa patuloy at patuloy itong nangyayari, may mga taong mawawala, matatagpuan yung katawan nila kinabukasan, watak-watak na yung mga to, pisat yung mga ulo, na halos imposible na talagang makilala. Nagsimula na lang respetuhin yung patakaran ng Portlock, pero may mga tao pa rin hindi sumusunod sa mga to na silang mga sumunod na nawala. Wala pa silang ebidensya na mga higanting tao nga talaga ang may kagagawa ng mga to, kaya't ang iniisip nila ay mga hayop lang talaga ang gumawa nito. Pwedeng oso, mga asong lobo, tigre, hanggang dumating na nga yung taong 1940. May lalaking nagngangalan dito na Tom Larsen. Mangunguha lang sana siya ng kahoy nung araw na yon. Nagagamitin niya sana sa pangingisda. Nung naglalakad na siya papunta sa agubatan sa likod ng bahay nila, ay bigla na lang nanigas yung katawan niya sa takot dahil sa bagay na tinititigan niya sa punuan na nasa harap niya. May nakita siya ditong napakatangkad na tao. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lang sa kanya at walang emosyon yung mukha nito. Nung naigalaw na ni Tom Larsen yung katawan niya ay nagsimula siyang tumakbo papasok sa bahay nila. Kinuha niya yung rifle niya, tinutukan niya sa muka yung higante na tong nakatingin pa rin sa kanya. Pero sa pagtataka niyang wala pa ring emosyon yung mukha nito na naging dahilan kaya hindi niya maiputok yung baril. Hanggang sa dahan-dahan ang naglakad yung higante na to papunta sa kalaliman ng gubat hanggang sa nawala na sa paningin ni Tom. Hindi alam ni Tom pero hindi niya magawang barilin to dahil hindi siya nakaramdam ng kahit anong takot. Pero nung araw din na yon ay nag-impake na kaagad siya kasama yung pamilya niya at umalis sa Portlock. At hindi naman naiwasang kumalat yung mga kwento-kwento patungkol sa bagay na nakita ni Tom Larsen. Kinabukasan dahil sa takot ng mga tao, yung ilan sa mga trabahador nila, mga mangingisda, mga karpintero, ay hindi mga nagsipunta sa kanya-kanya nilang trabaho dahil sa takot na baka sila naman ang makakita sa higante na yon. Na ayon mismo sa kwento ni Tom Larsen ay 2 tao ang tangkad nung taong nakita niya. Sa paglipas ng mga araw ay wala silang mga isdang maibenta dahil wala na rin mga mangingisda ang lumalabas. Hanggang yung ilan sa kanila ay nagpasya na ring umalis sa Portlock. Kasabay pa rin nito yung mga taong nawawala na natatagpuan kinabukasan na watak-watak yung katawan. At hanggang nung 1950, mga 10 hanggang 15 pamilya na lang ang nakatira dito at kasama na nga dito yung bantay ng post office na si Albert. Hanggang isang araw pagising ni Albert ay wala na siyang makitang tao dun sa Portlock kahit pa yung mga mangingisda na sila rin nagbebenta ng mga isda sa labas, mga batang naglalaro. Ang tanging naririnig niya lang ay ang simoy ng hangin sa paligid ng lugar. Sinubukan niya pang manatili dito ng ilang araw. Pero sa mga araw na yun ay pataas din ang pataas yung kaba niya dahil wala na nga siya nakikita mga tao sa paligid niya. Hanggang isang gabi ay nagising si Albert sa pagkakatulog niya dahil may narinig siya mga kaluskos sa labas ng post office. Nung sinilip niya ito sa bintana, ang tanging nakita niya dito ay napakatangkad na tao at patingin-tingin sa paligid ng post office. Nung nakita ito ni Albert, kinabukasan ay umalis na din siya kaagad dito na siyang hindi naniniwala na may higanteng nakatira sa kagubatan ng Portlock. At siya na nga yung huling taong umalis dito dahil yung 10 hanggang 15 pamilyang kasama niyang tumitira doon ay sabay-sabay umalis at iniwan siya ditong mag-isa. At mula nung 1951 hanggang ngayon ay nananatili ang Portlock
na abandonadong lugar na matatagpuan sa paanan ng mga bundok ng Kenai Peninsula. Hati ang opinyon ng mga tao patungkol sa pangyayari na to. Inisip nila ay gawa-gawa lang tong kwento na to at walang katotohanan. Pero may isa pang pangyayari dito na naganap noong 1968. Isang mangangaso ang napunta malapit sa kagubatan ng Portlock. Sa paglalakad-lakad niya dito ay hindi niya maiwasang tumingin sa likuran niya dahil parang may pakiramdam siyang may sumusunod sa kanya. Hanggang makalipas ang ilang mga minuto ay nakarinig na siya ng mga takbo. Kaya naman imbis na tignan ito ay nagsimula na rin siyang tumakbo papalabas ng gubat. Nung nakalabas siya ng gubat, tsaka lang siya tumingin kung sino o anong hayop yung sumusunod sa kanya. Ang tanging nakita niya lang daw dito ay matangkad na tao at walang emosyon yung muka. Mula nun ay hindi na ulit siya nagtangkang pumunta dito. Noong 1970 naman ay may mga mangingisda na inabutan ng malakas na bagyo sa karagatan, kaya naman napilitan sila maghanap ng isla na malalapagan hanggang napunta na nga sila sa Portlock. Pero habang inaayos nila yung mga tent nila ay nakakita sila ng napakalaking hayop o taong tumakbo sa gilid nila. Dahil sa takot, tiniklop nila yung mga tent nila, bumalik sa bangka nila at naglayag ulit sila sa dagat. Mas pinili na nilang harapin yung napakalakas na bagyo kaysa manatili sa Portlock dahil sa nakita nilang napakalaking taong tumakbo sa gilid nila. Lumipas pa ang ilang mga taon ay may 3 hunter na napadpad sa kagubatan ng Portlock dahil may sinusundan silang napakalaking moose na gusto nilang makuha. Pero sa makalipas na mga oras na pagsunod nila dito ay may napansin silang nagpakilabot sa kanila. Kasunod ng mga yapak ng moose na sinusundan nila ay nagsimula sila makakita ng napakalaking talampakan ng tao na sa tingin nila ay umaabot sa 19 hanggang 24 na pulgada ang sukat nito. Doon lang nila na-realize na hindi lang pala sila ang sumusunod doon sa moose. Hindi na sila nagdalawang isip at nagsimula na sila maglakad papalabas ng gubat. Ngayon, yung mga higante na to sa Portlock ay tinatawag na Nantinak, na ang ibig sabihin ay kalahating tao at kalahating hayop. Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa mga kwento na to, pero kung gawa-gawa nga lang talaga yung mga pangyayari na to, bakit kaya nila nagawang iwanan yung bayan ng Portlock na napakayaman sa mga isda at mga hayop na maaaring ibenta sa mga karatig bayan? Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento. Thank you for watching guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-like yung video na to kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento.